Magandang araw sa iyo. Isipin mo to, nasa huling yugto na kayo ng isang napakalaking proyekto. Plansada na lahat, pirmahan na lang kulang. Tapos, sa huling sandali, may biglang sumulpot at nagsabi, "Teka, palitan natin ang isang malaking bahagi niyan." At hindi lang basta maliit na parte, isang parte na nagkakahalaga ng halos ₱100 bilyong. Yan mismo ang eksenang sasaliksikin natin ngayon na nangyari sa gitna ng pag-aaproba ng pambansang budget. At hindi lang ito sa kahit anong meeting nangyari, no? Ito ay sa tinatawag na Bicameral Conference Committee. Para sa mga hindi pamilyar, isipin mo ito bilang yung final boss sa paggawa ng batas dito sa Pilipinas. Dito nag-uusap ang mga senador at kongresista para pag-isahin ang kanilang magkaibang bersyon ng budget. So, napaka-critical na stage na pala yan. Oo, sobrang critical kasi kung ano ang mapagkasunduan nila dito, yun na yun. Wala nang pwedeng bumago. At sa gitna ng lahat ng yan, doon sumabog ang issue tungkol sa 8.9 billion pondo para sa mga farm-to-market roads. Farm-to-market roads, FMRs. Ito yung mga kalsada na nag-uugnay sa mga sakahan papunta sa palengke. Critical yan para sa mga magsasaka natin. Okay, himayan natin to. Based sa mga source mo, susuriin natin kung bakit nagkaroon ng ganitong kaguluhan. Ano yung mga panganib na nakita ng isang veteranong mambabatas dito at ano naman yung katwiran ng mga nagtulak sa pagbabago? Halika't alamin natin. Magsimula tayo sa naging sentro ng usapan, yung matinding pagtutulo ni Senator Loren Legarda. At based sa mga transcript ng pagdinig, hindi lang to simpleng pagtutulo, ramdam mo talaga yung frustration niya sa sistema. Ano ba talaga yung pinakaugat ng pagkadismaya niya? Kasi kung iisipin mo, kung mas maganda naman pala yung bagong listahan, di dapat okay lang, di ba? Dito na pumapasok yung argumento niya tukol sa disiplina. At saka yung tinatawag na president, yung pamantayan na pwedeng masunod sa hinaharap. Ginamit niya yung isang napakalinaw na analohiya na lahat tayo parang maintindihan, eskwelahan. Sabi niya, finish or not finish, pass your paper. Sa oras na mag-grade na ng teacher yung papel mo, tapos na usapan. Oo. Hindi pwedeng lumapit yung katabi mo at sabihin, "Ma'am, teka, papalitan ko sagot ko sa number 3. Exactly. Hindi pwede yun. Ibang klase. At kung ilalapat natin yan sa gobyerno, ang punto niya, kung hahayaan nilang gawin ito ng Department of Agriculture, parang binigyan na rin nila ng go signal ang lahat ng Lahat ng ibang ahensya, oo. Para gawin din ito sa mga susunod na taon. bukas makalawa, baka DepEd naman ang biglang magpapalit ng listahan ng mga itatayong classroom. O DPW, iibahin bigla yung mga kalsadang gagawin. Nagiging napaka-unpredictable ng lahat, di ba? Oh, mano. Kaya binitiwan niya yung tanong na, ano tayo? Halo-halong kalamay. Wow. Napaka-Filipino ng expression na yun? Totoo! Parang sinasabi niya, ano itong kaguluhang ito? Ipinapakita nito yung panganib na maging magulo at arbitraryo ang proseso ng budget. Isipin mo, may isang listahan na inaprubahan na ng komite noong December 13, pinag-aralan na. Tapos bigla na lang may darating na bago para palitan. Kaya kinwestiyon niya, anong klaseng agricultural emergency ba ang meron para i-justify ang ganitong kalaking pagbabago? Teka, valid na tanong yan. Kasi kung walang tunay na emergency, ano yung posibleng motibasyon? Di ba? Hindi mo maiiwasang isipin kung may politika ba sa likod nito. Well, hindi direktang sinasagot ng mga source yan. Pero yung mismong pagtatanong ni Legarda, nag-iiwan na ng pagdududa sa ere. Binibigyang diin lang nito na yung anumang paglihis sa proseso nagbubukas ng pinto sa mga espekulasyon at masama yon sa tiwala ng publiko. Ang bigat ng punto niya tungkol sa proseso, pero para maipilit pa rin yung pagbabago sa kabila ng ganito katinding pagtutol, sigurado may matinding katwiran din ng Department of Agriculture. Ano ba yung sinabi nila? At dito talaga, nagiging komplikadong sitwasyon. Ayon sa isang opisyal na sulat ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., yung naunang listahan, yung naaprobahan na noong December 13, ay isinumiti raw ng walang approval niya. Ha? Paano nangyari yun? Ang dahilan daw siya ay naka-official medical leave noong panahon yon. Sandali, linawin natin. Sinasabi ng sekretary na hindi niya aprobado yung listahan kasi naka-leave siya.
Parang ang unang tanong sa isip ko, sino kung ganon ang nagsumite ng isang 8.9 billion listahan sa Kongreso? Yan mismo yung naging sentimento sa loob ng komite. Parang may butas, no? Ibig sabihin, kapag naka-leave ang sekretary, hihinto lahat. Medyo delikado yan. Kaya nga naitanong ni Legarda, kung hindi opisyal yun, sino ang nagpadala? Isa ba itong fake list? Ang problema, naaprobahan na ng BICAM. Kaya ang nangyari, isang internal na issue ng isang departamento, isang administrative lapse siguro, ay naging problema na ng buong lehislatura. Okay, sige. Bukod sa issue ng medical leave, ano pa ang katwiran nila? Bakit dapat tanggapin yung bago nilang listahan? Dito nila inilatag yung kanilang substantive argument. Ayon sa sulat, itong bagong listahan, produkto raw ng mas masusing pag-aaral. Ang mga proyektong FMR daw dito, pinili based sa dalawang criteria. Una, yung readiness for implementation. Ibig sabihin, handa ng umpisahan? Oo, handa na. Pangalawa, kung gaano ito kahalaga para iugnay ang mga key production areas sa mga pamilihan. At idinagdag din nila dahil ito ang unang beses na direktang magpapatupad ang DA ng FMR projects, siniguro nilang ang bagong listahan ay operationally workable para sa kanila. Kumbaga, sinasabi nila, mas maganda to. Mas sigurado tong bago naming listahan. Yun ang sabi nila. Kung gayon, nagbabanggaan dito yung dalawang mabigat na prinsipyo. Sa isang panig, yung integridad ng proseso, sa kabila naman, yung pangako ng mas mahusay na resulta. Paano nila niresolwa yung banggaan to? Ano yung naging deciding factor? Well, what's fascinating here is may isang malaking pagbabago sa proseso ng budget ngayong taon. At ito yung naging napakahalagang factor. Sa kauna-unang pagkakataon, inutos ng komite na ang lahat ng listahan ng proyekto, hindi lang sa DA, sa lahat, ay dapat may kasamang specific coordinates. Coordinates. Ibang usapan na yan. Malaking bagay, hindi na ito basta lump sum na halaga lang sa papel. Kasi sa totoo lang, ang isa sa pinakamalaking problema natin sa mga proyektong ganito, yung mga ghost projects, di ba? Oo, yun mismo. Dahil may coordinates na literal na pwedeng puntahan ng kahit sino gamit ang Waze o Google Maps para tingnan kung may kalsada ba talagang itinatayo dun. Tama ba? Eksakto. Binuksan mo yung pinakapuso ng argumento ng mga pabor sa pagbabago. Dahil may coordinates ang parehong luma at bagong listahan, naging mas madali para sa kanila na suriin at pagkumparahin yung mga ito. At dito nila ipinasok yung isa pang napakalaking pagbabago. Nagdagdag sila ng isang special provision sa budget para sa Citizens Participatory Audit. Citizens Participatory Audit. Ano ang ibig sabihin yan sa practical na paraan para sa isang ordinaryong mamamayan? Ibig sabihin nito, binibigyan na ng kapangyarihan ng mga ordinaryong mamamayan, mga civil society groups o kahit sinong residente na makilahok sa pag-audit ng proyekto habang ipinapatupad pa lang. So hindi na kailangan hintayin yung COA report pagkatapos na ng lahat? Hindi na. Habang ginagawa pa lang yung kalsada, pwede nang mag-report ang mga residente kung substandard ba yung materyales, kung may mali sa construction. Kumbaga, nagiging real-time ang pagbabantay. Kung gayon, ang lumalabas na argumento ay, oo, sablay ang proseso, pero ang kapalit naman ay isang sistema na mas mahirap ng dayain. Isang masakit na aral na posibleng may magandang bunga, ganon, ba? Ito yung pangkontra nila sa halo-halong kalamay. Isang mas transparent na resulta. Yan mismo ang naging takbo ng usapan. Ang debate ay lumipat mula sa sino ang nagkamali sa proseso patungo sa aling opsyon ang magbibigay ng mas malaking proteksyon sa pera ng bayan. At sa puntong yun, yung combination ng coordinates at citizen audit naging napakatibay na argumento. So sa huli, ano ang naging desisyon ng komite? Pinanindigan ba nila yung disiplina sa proseso o tinanggap nila yung bago dahil sa transparency features nito? If we connect this to the bigger picture, nanaig ang pragmatismo. Nagkasundo ang mga mambabatas mula Senado at House of Representatives na yung bagong listahan na may kasamang coordinates at citizen audit ang siyang aprobahan. Kahit si Senator Legarda, Maging si Senator Legarda, sa kabila ng kanyang matitinding punto, ay nagpakita ng paggalang sa institusyon. Sabi niya, susuportahan niya ang desisyon ng chairman.
Pero hindi ba't masamang precedent pa rin yon? Paano nila sisiguraduhin na hindi na ito mauulit, na hindi ito magiging new normal? Dito pumasok yung isang napakahalagang babala. Nagkaroon ng malinaw na konsensus sa committee at isinatinig ito ng marami. This should not be the norm. So may warning. Meron, isang malinaw na mensahe sa lahat ng ahensya na hindi nila dapat tularan ng ginawa ng DA. Itinuring itong one-time pass lang. May kasama bang aksyon yang babalang yan? O salita lang? Meron. At ito ang nagbibigay ng ngipin sa babala nila. Para masigurong may accountability, formal na hiniling ni Senator Legarda na sa panahon ng oversight, Yung pag-aaral kung nagastos ba ng tama ang budget. oo, yun, na pagkumparahin ng detalyado yung unauthorized lift at yung bagong listahan na naaaprobahan para makita ng lahat ng walang duda kung ano ba talaga ang mga proyektong inalis at ano ang mga idinagdag. So parang sinasabi nila, sige, palalampasin namin ito ngayon dahil sa transparency features, pero bantay sarado kayo at sisilipin namin ang resibo. Tama. Ito'y isang kompromiso na kinikilala yung pagkakamali sa proseso habang niyayakap ang isang potensyal na pagpapabuti sa sistema. So ano ang take-on natin dito para sa'yo? Pagkatapos natin himayin ang lahat, malinaw na hindi ito simpleng issue. Sa isang banda, nakita natin ang isang matinding debate tungkol sa kahalagahan ng proseso at disiplina. Hindi pwedeng maging halo-halong kalamay ang paggawa ng budget. Tama, kasi ang kaayusan ng proseso ay isang pananggalang laban sa abuso. Pero sa kabilang banda, ipinakita rin ito ang isang mahalagang inovasyon, no? Yung pag-giit sa mas mataas na antas ng transparency gamit ang coordinates at citizen audit. Pwedeng maging game changer yan. This raises an important question para sa'yo. Sa pagbabantay ng kaban ng bayan, ano kaya ang mas matimbang? Ang mahigpit na pagsunod sa itinakdang proseso kahit na minsan ay hindi perpekto ang resulta. O, ang pagkakaroon ng fleksibilidad para itama ang mga bagay at gawing mas transparent ang kalalabasan. Kahit pa mga hulugan ito ng pagiging magulo at paglabag sa naunang napagkasunduan. Saan ka mas kakampi? Sa isang sistema na predictable at sumusunod sa rules? O sa isang sistema na handang maging flexible para lang makuha ang pinaka-accountable na resulta, kahit na ang proseso ay nagiging, halo-halong kalamay? Isang tanong na sulit pag-isipan. Sa huli, alin ang mas matibay na pundasyon para sa tapat na pamamahala? Yan ang iiwan namin sa iyo.